Welcome sa aking YouTube channel. At sabihin ito, another DIY repair na naman po ang ating gagawin. May dinala sa atin ditong electric fan. Ang sabi ng may-ari, nahirapan na daw umikot yung LEC. Kaya i-check natin mamaya yan isa-isa. Tapos, umuugong lang daw yung electric fan niya, hindi na umiikot yung LEC. Ito yung bago natin pasyente, ito yung gagawin natin, i-DIY repair natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa ilalabas natin mga bagong video. Kaya umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Ito pala yung ating i-DIY repair na electric fan. Dinala sa atin to na may-ari eh. Isa tong desk fan. Kaya check natin isa-isa. Bali, ang sabi ng may-ari, umuugong lang daw at saka ayaw na umikot ng LEC. Pero try kong isaksak. Tignan natin kung uugong siya. Tapos papaanda rin natin ng 1, 2 at 3 para makita natin kung buo pa yung makina niya. Kung lahat yun umugong, ibig sabihin buo pa yung makina. At sigurado ako na ang sira lang nito is yung shafting or yung bushing ito. Kaya ayaw umikot nung LEC, stuck up siya. Kaya sasaksak natin. Gagamit ako nung extension cord ko na may indicator light. Ito. Sasaksak natin yung saksakan niya. Yan, bali tapos sindi natin. Tapos saksak ko lang. Ay, on ko lang. Sa number 1. Yan, medyo umiikot siya ng konti. Tapos number 2. Yan, medyo umiikot siya, gumagana. Number 3. Yan, umiikot. Kaya ibig sabihin, lahat nung speed niya gumagana pa. May konti lang pag-ikot, kaya stuck up na to. Ang sigurado ko, ang sira nito is bushing o shafting. Or check din natin to. Kasi pag upon checking, kung titignan mo to, visual checking lang, gagawin ko, mahigpit nga naman talaga yung LEC. Hindi siya umiikot na maayos. Kailangan mo pa siyang kamayin para medyo umikot, pero mahigpit. Kung makikita nyo or mahawakan nyo, mahigpit yung LEC. Kaya ang gagawin ko, babaklasin ko tong electric pan na to. Tapos subukan natin baklasin hanggang doon sa loob para tingnan natin yung shafting niya at saka bushing niya. Kung ano yung magagawa natin. Ang sabi pala nung may-ari, kung kanya pong i-repair or gawa ng paraan para hindi na siya magastusan, is gawan na ng paraan. Kaya kung ano yung magagawa natin, kung ano yung may apply natin na diskarte para hindi na siya gumastos na malaki. Kasi yung may-ari nito is low budget din. Kaya tulungan na lang natin. Gagawa natin ng paraan para magamit pa nila tong electric fan na to. Kaya babaklasin ko lang muna tong electric fan na to. Bali, magpapalit lang ako ng anggulo ng camera. Ilalagay ko lang sa ibabaw pa, ilalatag ko sa mesa ko tong makina na to. Kaya doon mo natin ilalagay. Babaklasin ko lang tapos ilalagay ko sa ibabaw ng mesa. Doon tayo gagawa ng video para makita nyo na maayos kung paano ko gagawin yung mga gagawin ko dito sa electric pan na to. Bali, nilagay ko lang dito sa ibabaw ng mesa ko para makita nyo na maayos. Tapos babaklasin ko yung mga tornilyo na to. Tapos para matanggal natin itong shafting at saka yung bushing, titignan natin kung ano magagawa natin paraan. Gagawa muna natin ng paraan kasi yung may-ari low budget din daw, kaya gusto niya magawa muna ng paraan habang wala pa. Pero kung sakasakaling meron tayong spare dyan na pwede natin ipalit para hindi na magastusan yung may-ari, kapatan na natin para tulong na rin lang dun sa may-ari na kakilala natin sa electric pan to. Kaya babaklasin ko muna, tatanggal ko yung 4 na tornilyo para matanggal ko to. So tanggal natin tong lock dito para tanggalin natin. Kasi po yung may-ari nito, kakilala din natin eh. Tapos tinanong niya kung magagawa pa daw ng paraan. Kasi low budget nga yung may-ari, kaya tulungan na lang natin.
para magamit pa nila. Kasi may mga anak na kasi na maliliit kulang sa budget, kaya tulungan na lang natin. So tingin ko itong electric pa na to, na repair na to, kasi itong capacitor may iba nang gumawa, tapos electrical tape siguro ginawa na to dati. Yan, bali na baklas na natin, tinggal mo natin dun sa pinaka kahan niya, tapos mahigpit niya, mahigpit, tsaka mababaw lang naman yung gasgas nito halos. Sa pag-check ko, titingnan ko yung dito sa ibabaw nito, wala pa naman masyadong gasgas, manipis lang. Kaya ang remedyo na magagawa ko dito is, ang gagawin ko, lilihain ko na ito ng pinakapino para lang matanggal yung pinakagasgas na konti. Manipis lang kaya pa ng liha to. Kasi pero pag makapal na yung kanyang gasgas, mahirapan na tayong reperento. Pero sa tingin ko, swerte pa ng may-ari, kasi pag ganun ko, halos wala pang gasgas siguro. Ito nakikita ko din, natuyuan lang to ng langis, tapos napasukan ng konting alikabok, kaya medyo humigpit. Buti na lang naagapan ng may-ari, hindi naging masyadong malaking problema, kaya kaya pa to. Lilihain lang natin ng pino, kunin ko lang yung pangliha ko, tapos lalagyan natin ng langis itong bushing, tapos konting liha lang to, maayos pa to, pwede pa to, para hindi na magastusan yung may-ari. Subukan natin lihain para magawa pa natin, matanggal natin yung konting gasgas. Yan, kukunin ko lang muna yung panliha ko saglit. Bali sa pagliliha ng shafting, gumagamit lang ako ng pinakamanipis na liha para panliha lang dito. Tapos ang ginagawa ko, gumagamit din ako ng drill. Yan. Kasi ang ginagawa ko, ibinabala ko yan dito, binabala ko yung shafting dito sa drill para mas mabilis. Pero pag wala kayong drill, pwede naman yung mano-mano lihain, pero sa ako, para mapabilis lang yung pagliliha natin, gumagamit na ako ng ganito. Bali yung ginagawa ko, binabala ko lang dito sa drill. Para mas mapabilis lang. Tapos ang gagawin ko, papaikutin ko lang tong drill para malihan na maayos. Siniliha ko. Tapos lagyan natin ng konting langis. Konting langis lang. Para dumulas lang. Yan lang ginagawa ko pag nagliliha ako ng shafting, pag kaya pang habulin ng liha, para hindi lang magastusan yung may-ari, so makatipid na rin sila. Tulungan na lang natin yung may-ari para magamit pa nila yung electric pan. Pwede pa naman, halos bago pa. Kaya lihain mo natin, andarin ko naman ito. Yan, halos nawala na yung gasgas wala na yung gasgas nya. Yan pa natin, konti pa. Yun wala na, nahabol pa ng liha kasi manipis lang yung yung gasgas kaya kaya pang habulin ng liha yan.
Kasi pag maganyan pa yung sitwasyon, yung kanya, pag manipis pa yung gasgas, pwede pa lihain yan. Sa kabila natin. Sa kabila naman. Pero dito, wala naman eh. Ito wala, okay pa dito sa kabila. Wala siyang gasgas. Kaya subukan natin ilagay ulit. Tapos lalangisan na natin to. Langisan na rin natin yung bushing niya. Para okay na. Good sa to. Ganun lang yung mga discarding ginagawa ko kapag yung problema is shafting tapos manipis lang yung gasgas. Pwede naman gumamit ng pinakamanipis na liha. Lihain nyo lang po yung shafting nito para mahabol pa yung gasgas. Kasi pwede naman po gawa ng paraan eh. Kaysa bumili kayo ng bago, kung may paraan naman na magagamit, gawin natin para mas makatipid pa yung may-ari. Para matulungan din natin yung may-ari. Kaya kung na natin ito, ilalagay na natin. Subukan natin ilalagay tapos papanda rin para makita natin kung gumana yung discarding ginawa natin na pagliliha nung shafting niya. Pero bago natin lagay, samantalahin natin yung pagkakataon na lagyan na lang langis. Sa paglalagay naman ng langis, huwag masyado marami. Tama lang yung may konti lang. Yan. Konti lang. Tapos langisan na rin natin tong loob niya sa kabila. Para gagawin ko isa. Ito lang. Samantalahin na natin langisan. Para magamit pa ng may-ari na matagal. Kilala naman natin yung may-ari. Kaya tulungan na lang natin. Para magamit pa nila. Sa tingin ko, dati repair na to. Kasi electrical tape na nandito eh. Yan. Tapos lagyan natin tong ng konting langis. Langisan na rin natin ng konti. Tapos lagay natin. Tapos langisan din natin yung konti dito. Tapos, lagyan na natin. Lagyan na natin tong tornilyo. Ganun lang yung discarding ginagawa ko pag kaya pang i-repair. Kasi may paraan pa naman eh. Pero kung wala ng paraan, ang gagawin ko sana, may mga spare naman akong shafting bushing dyan. Papalitan ko na lang sana. Para hindi na problema yung may-ari. Sa tingin ko, pinalitan na yung makina nito. Kasi may tatak na siyang ganito. Hindi na ito yung original na makina nito. Repair na rin to. Yan, balinabuo natin. Tapos tukpukin natin tong shafting para mapan. Yun o, nagpi-play na sila maayos, hindi na mahigpit. Kaya testing natin kung gagana na siya. Saksak natin. Ayan, sinaksak ko na. So, lagyan natin ng tape para makita natin na under na siya. Ayan. Nakasaksak na siya. Bali, on na lang natin. Yun o, umikot na siya.
Hindi na siya mahigpit. Ibig sabihin, yung ginawa natin is good. Kaya ganoon lang yung discarding ginawa natin, na lihain yung shafting kasi manipis naman, kaya pa naman habulin. Kaya ito, all good sa to. Asimbolin ko na, tapos lilinisan ko muna para good, para maging panda rin sa may-ari na malinis na electric pan na makukuha nila. Tapos asimbolin ko lang, tapos ibibigay natin sa may-ari ito. Kaya simbolin ko lang muna saglit. Bali na assemble natin yung DIY repair natin electric fan. Kaya testing naman natin, testing din natin kung malakas na yung hangin niya at okay na yung ginawa natin na electric fan, yung DIY repair natin na electric fan. Kaya testing natin, try number 1. Okay na po siya. Bali malakas na po yung hangin niya. Tapos number 2, number 3. Yun na po yung final testing natin sa DIY repair nating electric fan. Kaya hanggang dito na lang ang aking video. Sana may natutunan kayo at sana ay nagustuhan nyo yung ating pagdi-DIY repair dito sa electric fan. Kaya kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel, at mag-iwan ka na rin ng comment dyan sa may comment section para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya hanggang sa muli, this is Cray Narag Officials. See you sa next video.